Good day everyone! Welcome back to our YouTube channel. Ngayon po, isa na naman tayong game review and ito po ay laro mula sa Sardinia World Chess Festival. Laro ito ni Super Grandmaster Ian Nepomniachtchi. So ito pong game na ito ay napakaganda kasi bibihira na lang sa top Super Grandmasters ang gumagamit sa King's Gambit Defense. So itong titingnan natin, King's Gambit, maganda po itong pang surprise. So punta tayo sa ating game. White po si Nepo and ang black kalaban niya dito isang Indian. Ang pangalan po ay Kevin Vijaya Kumar. So punta tayo sa ating laro. Ito po nag-start with E4, E5, and ngayon King's Gambit with F4. Ayan. So binibigyan ng engine na question mark. Pero yan po talaga kahit medyo dubious, magulong laro yan eh. So, hindi mo masasabing lamang kaagad ang itim. So, dito, hindi po kinapture yung pawn sacrifice. So, nag-D5 si Kevin. Kung babalik po natin, ang magandang line sana dito, pag kinain, yan po ang maggulong laban. So, halimbawa, mag-Knight F3 ka, and then G5. Actually, magulo po itong variation na to. Usually, nag-H4. Pero merong very interesting na piece sacrifice na actually si Kamatsas po, kung kilala nyo si I.M. Roderick Nava, nakikita ko ginagamit niya itong Bishop C4 idea. Ayan. And then pagka G4, castling. Pagka G-F3, Queen takes F3. Ngayon, makita mo, one piece down ang puti pero napakalakas na po ng atake kaagad ng white. So, yung king ng black nasa gitna. And malakas po ang compensation. Actually, nakalaban ko na ito and parang talo po ako dito as black. Ayan. So, ibalik natin. Hindi po yan ang nangyari. Nag-D5. Ito naman yung medyo mas play safe na linya. So, pagkakain sa kakakapture sa F4, Knight F3, Knight F6, and then Bishop B5 check. Ayan. So, pag Bishop B5, C6, D takes C6, and ito na po ang unang slight inaccuracy ng black. So, instead of B takes C6, yan po nangyari sa game, dapat Knight takes C6. Ayan. So, pagka nag-D4, Bishop D6, and pagka castling, C4, Bishop G4, ito po parang may slight advantage ang black, pero talagang napakagulo pa nung laban. No? So may double pawn ka dito, pero may dalawang strong passed pawn ang white. So anybody's game pa ito. Ayan. So ibalik natin, nag-B takes C6. Ito na po yung inaccuracy. Bishop C4, Queen E7, Queen E2. So palitan lang ng queen. Capture, Bishop D6, D4, castling, C4, Rook E8, Knight C3, and dito na sa posisyon na ito, ang critical move kung saan nag-Bishop F5. Ito na po yung critical mistake. So, sa unang tingin, parang nag-develop lang. Pero, pagka nilaliman, actually, napakalalim, error na po talaga yung Bishop F5. So, instead of Bishop F5, dapat daw Bishop A6. Ito ang papatamaan. And pagka nag-castling, Knight BD7, Bishop D3, C5, D5, ito ang para magiging weakness. So may mga ideas kang either papuntang E5 or papuntang B6. Ito po ang tatamaan. Ayan, so ibalik natin. Kasi nag-Bishop F5 siya, castling, Knight BD7, may Knight H4, tempo. So na-tempo ng Bishop, tapos threat pa yung F4. Ayan. And parang almost walang mapuntahang magandang square itong bishop na ito. So, nag-bishop C2. And pagka C5, bishop C7, tapos bishop F3. And ito po, hindi na po madepensahan. Siyempre, ayaw mo naman umatras. No? Pagka tumira ka ng Knight B8, nawalan ka ng development dyan. Tapos may mga D5 ideas pa, baka makulong ito. D5, pag kumain-kain, yung rook kulong. And halimbawa naman mag-rook E6 ka, may D5 pa rin, ganun pa rin ang problema, pagkakain-kain, capture, and then fork.
So ayun na po, parang tinamaan na siya ng combo doon. No? So pagka bishop f3, na force na mag g5, capture, gh4, and then pakakain, bishop f4, 2 pieces for a rook nga ang lumabas, kaso merong 3 connected passed pawns. So yan ang naging fatal, yung mga passed pawns, pinush lang ng pinush ni Nepo. So b4, bishop d3, rook fd1, bishop c4, and d5. So ang bilis nito mga passed pawns, hindi na po mapigil. So knight e5, rook d4, a5, a3 lang muna. And then pagka bishop b3, c6, push ulit ng passed pawn, capture, capture, and then na-force na mag-sacrifice, pero meron pa rin isang natitira. So itong mga ganitong positions, basic na po yan para sa mga super GMs. So h3, b5, pinush lang ang passed pawn, b6, hg2, b7, and then pagka rook b8, knight e4. So take note, pagka kumain, merong rook c8 check. So king g7 muna, knight d6, depensado ang pawn, bishop e6. Ito na po ang last trap ng black. Bawal ka mag rook c8 kasi merong rook takes b7. So syempre, pagka kumain ka, bitin ng rook, mawawala po lahat ng advantage. And dito nag rook a1 lang si Nepo, and unstoppable na ito paparating with rook a8. So knight d7, rook a8, king f8, and knight f5. So pinakain na lang yung knight. Pag kinapture, merong rook d7, and then bitin na po yung rook sa b8. So king e8, knight g7 check, king e7, and then rook takes d7. Game over ang black. Resign po ang kalaban ni Nepo. So ayan po ang game natin for today. Napaka-interesting yung King's Gambit sacrifice sa opening. Although dito hindi inaccept yung sacrifice, ganun pa rin ang ending. Talo pa rin si Kevin. Yan po ay napakagandang pang-surprise sa opening. So kung interested kayo, lalo na yung piece sacrifice na linya, pwede nyo pong itry sa inyong mga online games. So yan po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo po. Kung na-enjoy nyo, please like and subscribe to our YouTube channel. See you again next video.